ano, basa-basa rin pag may time, ano? Nood din ng movies na kasalukuyan pag may time, ano? Yan. So, mahirap. Pero guys, kidding aside, you need to graduate with flying colors. Alam nyo, hindi po necessity or requirement ang maging cum laude. Pag na cum laude or cum laude ka, pero mas maganda na rin. Why? Kasi ang dating sa mga employers, kapag nag-submit ka ng resume, hindi lang ang dating sa kanila, wow! Ang tali-talino nito, wow! Puli ka ni Lord. Diba? Ang dating kasi kapag may laude ka, it's a good indication that you are what? Hardworking, persevered, diligent, industrious, determined, optimistic, di ba? Kasi hindi ka magiging laude at ano pa man din yan kung hindi ka masipag. So ang dating sa mga employers mo, kapag nakita, wow, cum laude, masipag kang tao at mapagkakatiwalaan ka. Okay ba yan? So guys, itry nyo. Kahit mahirap, you know what? Failure is not ending up failing. Failure is not trying at all. Okay ba yan? Pwede yung pakiulit. Failure is not what? Failing. Failure is not trying at all. So, try nyo rin. Kapag hindi, kumawi na lang kayo sa ibang mga bagay. Ano yon, guys? Join youth and student organizations. Sino dito ang members ng TJMA? Officers of TJMA, you are on the right track. Kasi guys, nung college ako, I graduated with honors. At the same time, before graduating with honors and accompanying my parents up on stage, I had 16 organizations all at the same time. Half of which I was either the founder, president, chairman, advisor, etc. Ano ba ito? Paramihan? Diba, kulang na lang pati mga frat, pasukin ko, frating ko to, frating single, frating walang pera, diba? Kulang na lang pati mga prison ka, pasukin ko ng CDC, Sputnik, diba, OPSO, Bakang City Jail, Babakala Lagang, diba? Pero guys, alam nyo, ang reason kung bakit pinasok ang organization, apart from sabi ko na nga ba, CDR eh. Okay, joke lang. Nagbibinata, diba? Okay, join youth and student organizations. Kung ang pagiging laude, indication na masipag kang tao at pagkakatiwalaan. Guys, kapag miyembro ka or officer ka, better yet, ng mga student organizations ng college, ang dating niyan sa mga employer, wow, this is a potential leader. Tama? Tama? This person can be entrusted a supervisory position in a not-so-distant future. Tama? Oh, sagot! Okay, akala ko natutulog na naman eh. Next would be, guys, join contests and competitions. Alam nyo, usually kapag pumasok tayo ng college, dahil sa pagkakatalino at pagkakadalubhasa natin, nakakalimutan natin yung mga talento natin, di ba? Katulad yung mga talento ng mga pinakita kanina. Sayaw, pagkanta, guys, huwag niyong kalimutan yan. Actually, when you are exhibiting your talents, when you join contests and competitions, mapa-painting man yan, mapa-drawing, mapa-dancing, mapa-singing, or mapa-kung ano man yan, acting, theater, you know what I mean? Okay? You get discovered. May mga tao kahit hindi naging maganda ang trabaho nila nung graduate sila na inline sa kurso nila dahil nakita sila sa mga competitions or contests na sinalihan nila, ayun, na-discover sila at maganda rin yung opportunity nila paglabas ng college. And ako, hindi gano'n na nangyari sa akin. Marami din ako mga pinanalo ng mga competitions, pero I made sure na yung mga pinanalo kong competitions or contests noong college, yung ginagawa ko inline din doon. Kasi ang mga paborito ko mga contest na sinasalihan doon, extemporaneous speaking, impromptu speaking, yung mga ganyan, English, delivery, there. Okay? Okay ba yun? So guys, huwag niyong patayin ang inyong mga God-given talents. Next! What does it say? Just to make sure everybody is still with me? In order to be successful, you have to, what is number 4? Attend different learning events. Ano yung mga learning events na yan? Can you help me enumerate those all? Seminar, conference, orientation, convention, symposium, forum, etc. Like this one. That is why I have to commend you guys for being here. Because ang isa sa tips or isa sa keys to success, ginagawa nyo na. So palakpakan nyo naman ang bawat isa. Isipin nyo,
kung hindi kayo pumunta sa event na to, hindi nyo mapapakinggan si Brother Wesley at, of course, ang inyong lingkod. Wala kayong mga panibagong bagay na matututunan. Tama? So guys, in fact, kahit hindi libre, yung baon nyo, imbis na ibili nyo ng mga latest na smartphone, tablet, etc., latest na damit, ipunin nyo, mag-invest kayo sa mga learning opportunities na katulad dito. Para paglabas nyo ng college, equip na equip kayo. Di ba? At yung mga seminars and conferences na yan, kapag pinabulaklak nyo sa resume mo, mas lalo kayo makaka-attract ng magandang trabaho. Amen? Amen! Amen! Next, guys, establish your network. I'm not sure if you've been observing me since I arrived here, pero kahit saan ako mapunta, kahit sino ang kausap ko, binibigyan ko ng business card ko. Dahil, kapag ang isang one-time, big-time lang, na nakita ko ang isang tao, para sa akin, no, I'm gonna need help from this person sometime in the future. Because every time I come across with people I bump into anywhere, I always look after long-term business, work, or personal relationships. So sa mga binigyan mo ng business dyan, umanda na kayo. Hahantingin ko kayo one of these days. Okay? From business-related partnership. Alam nyo, mamaya isi-share ko yan. After more or less 6 or 7 years na pagiging empleyado, nag-quit ako ng pagiging empleyado. Nagtayo ako ng negosyo. Saan ako nakakuha ng kliyente ko? Diba? Ang hirap kaya magtayo ng negosyo. Dahil na kapag wala namang tatangkilik ng servisyo mo. Pero dahil sa network na in-establish ko at contacts na binild ko from college, yung mga tao na yon, HR manager na sila, etc., etc., sila din ang mga naging customers ko nung nagtayo ako ng kumpanya. So that is what the beauty and the importance of establishing your network. Next, what does it say? Get mentors and coaches. Alam nyo, ang mga mentor or mga coach, hindi naman na requirement na lagi mo silang kasama, na lagi mo silang kausap. Alam nyo ba na sa pagbili at pagbabasa ng mga libro, nakakakuha din kayo ng mentor or ng coach? Sino ang mahilig magbasa ng mga motivational, inspirational at ang mga kahit anong mga libro dito na nakakatulong sa marketing? Yan. Yun. Yung mga authors sa mga librong binabasa nyo, they are your mentors or your coaches. Kaya pag narinig nyo, nabalitaan nyo na pupunta sila sa Pilipinas at magkakaroon sila ng seminar or any speaking engagement dito, wow, puntahan nyo at pasign kayo ng libro nyo. Okay? So get a mentor and a coach. Alam nyo, don't look very far. Kung gusto nyo maging officer ng TJMA, simple lang. Ang kunin yung mentor or coach nyo para ma-develop ang leadership skills ng personality nyo, edi yung mga senior nyo. Alright? Your mentor or your coach could be anybody around you. You just have to find who they are and make sure that you take advantage of their help. Next would be, syempre, ito ang pinakamahalaga sa lahat, guys. Can everybody please read this with me? 1, 2, 3, go! Okay. Alright. Alam niyo guys, yan ang pinaka-importante na aspect ng pagiging successful na pinangahawakan ko mula na nagsimula ako magtrabaho. I always keep my loved ones as a source of my motivation and my dreams. Alright? Always look ahead. What are your dreams in life? Make them your source of inspiration. Okay? Ano man ang inspiration mo sa buhay. Gusto mo maging mayaman? Fine. Make that as your source of inspiration. Kung ang ginagawa mo ay para sa mga magulang mo, para sa mga kapatid mo, para sa boyfriend mo, para sa girlfriend mo, para sa aso mo, para sa pusa mo, okay? Then work harder to make sure that you give or you provide those people you love, okay, the best there is in life. Amen? Okay. Next would be, eto na. Pagka-graduate ko ng college, unfortunately, despite graduating with honors, and I'm not blaming the school I came from, don't get me wrong, not even getting there. Pero despite graduating with honors, and, holding different leadership positions in different organizations inside and outside of PUP, pagka-graduate ko ng college, for some reason, call center agent ako. Less than 2 years. Pero, once again, hindi ko nilalagyan ng lang.
Because kung ano yung mga bagay na tinuturo ko ngayon, two of the things that I train people on, especially employees, would be communication and customer service. Kung hindi ako dumas pagiging call center agent at subject matter expert sa call center industry, hindi ako nagtuturo ng communication. Hindi ako nagtuturo ng customer service. So, well, I'm happy that I was able to go through that phase in my life. Pero going back, hindi rin ako masyado natuwa noong empleyado ko. And siguro, kanya-kanya naman tayo ng personality. May mga tao na mahal at gusto nila ang maging empleyado. Unfortunately, in my case, despite more or less 6 years of working as an employee, I realized that I shouldn't be there. That, ano ulit yung tatlong elemento na kailangan meron kayo? That I was not happy, I was not contented, I was not satisfied. Well, I don't have the luxury of time to enumerate to you what the different reasons that made me realize or that compelled me to quit employment. Pero, let's just cut the long story short. After more than 6 years, nag-resign ako. Kasi sabi ko, ito na lang, real quick. Wala kasi ako naiipon Kapag empleyado ka, masakit man tanggapin, but don't get me wrong guys, I'm not discouraging you. Once again, kung saan kayo masaya, contented at satisfied, doon kayo. Pero in my case, and this is just me, I'm just speaking on my behalf, for myself. Dahil ang pagiging empleyado, merong ceiling, nauubos ang kinsenas katapusan, wala akong maipon. Unfortunately, hindi ako galing sa mayamang pamilya. Tatay ko nga, karpintero. Ang nanay ko, sidewalk vendor. So I didn't have the liberty of time. Nag-quit ako ng aking employment at nag-try akong magnegosyo. So, before we get there to the phase of my life called business life, let me just give you some tips when you become employees yourselves, okay? Ano nakalagay dyan? Okay, number 1 would be, guys, huwag niyo akong tularan. Siguro, I was just hurrying success and I just gave up easily. So guys, walang success na nakukuha ng mabilis. If you feel happiness, contentment, and satisfaction sa pagiging empleyado, then hold on tight to being an employee until you are able to climb up the corporate ladder and to be where you want to be. Manager, senior manager, director, vice president, etc. Huwag niyo madaliin ang success. Let success come to you naturally. Number 2, always believe in and prove yourself to others. May mga tao nagtatanong sa akin, Sir, Milo, ang galing-galing nyo. Parang napaka-enthusiastic nyo, napaka-confident nyo. Ibang tipo, pag umakit kayo sa stage, parang wala kayong takot. No, guys, that is a misconception. Kaming mga speakers, kapag umakit kami ng stage, nakakaramdam din kami ng takot. Kung lalapit kayo, at pakinggan nyo ang puso ko, ang bilis ng pitik niyan. Tuk-tuk. So meron din kaming nervousness at fear deep inside. Magaling lang talaga kami mag-overcome ng aming fear or nervousness to give you excellent customer service. Hindi namin ipapakita sa inyo na takot kami o nangangamba kami. Instead, ang ipapakita namin yung positive side o yung confident side namin. What did I say? Believe in yourself and prove yourself to others. Next, once again, ano sabi ko kanina? Guys, yung ibang tao, ang basihan sa buhay, pera-pera. Kung saan malaki ang sweldo, kung saan ako yayaman. Ang sabi nila, money is the root of all. I disagree. Money is not the root of all evil. Money is a necessity. Do you guys know what the root of all evil is? BIR tax. Okay. Once again, next would be never burn bridges. Always look back. Sabi ko kanina, lahat ng mga dumadaan sa buhay ko, chine-cherish ko yan. Dahil para sa akin, kapag nakilala kita ngayon, hindi lang ngayon tayo mag-kukrus ng landas. In the near future, I will take advantage of this opportunity to have a permanent or long-term personal, business, or working relationship with you. Mas maraming connection, mas maganda. And of course, overcome your fears. And last but not least, lahat pa ng tao dito may pangarap. Taas ang walang pangarap. Lahat na may pangarap, taas ang kamay. Ngayon pa lang, habang nakikinig kayo sa akin, imagine niyo lahat ng mga pangarap na yan. At, pwede ba sabihin niyo sarili niyo, kausapin niyo ang sarili niyo. Okay, sabihin niyo yung pangalan niyo, yung first name, Myron. Pagka-graduate ko sa Trinity, ang pangarap ko, matutupad yan.
At pagtatrabahuan ko yan. Para sa mga minamahal ko sa buhay. Sinasabihan ng amen yan? Amen. Very good. And next. Next would be my business life. Okay? Actually, tinimingan na ako eh. Ilan minutes pa ba ako? Okay, so, madali na natin, ha? Madadali ko na mga 1 hour pa. Okay pa ba yan? Okay. My business life. Next. Guys, wag mo natin pakita yan. Balik mo na natin yan. Ang sabi nila, sino lang daw ang nagkakaroon ng kumpanya o ng negosyo? Mayayaman lang. Okay? At kapag nagnegosyo ka, kailangan mo ng puhunan. Ano uli ang background ko? Anak ng? At ng? Saan graduate? More or less 6 years na empleyado, may naipon? Wala. Paano ko nagsimulang magnegosyo? Believe me or not, guys, ang puhunan ko nung naging negosyante ako, back pay ko, sa huling kumpanya pinagtrabahuan ko,